Mainit ang sikat ng araw nang bumaba sila Alvin sa paliparan ng Legazpi. Unang beses niyang makakatapak sa Bicol. Lumaki siya sa Cebu at sa Maynila lamang niya nakilala ang babaeng nagpabago sa kanyang buhay. Si Elena. 3 taon na silang magkasintahan. Pareho silang nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Makati. Sa dami ng overtime, sabay na kape at mga lakad pagkatapos ng trabaho, unti-unti silang nahulog sa isa't isa. Sa wakas, makikilala mo na rin ang probinsya ko. Masayang sabi ni Elena habang hawak ang kamay ni Alvin. Habang binabagtas nila ang mahahabang kalsadang napapalibutan ng mga niyog at palayan, tanaw ni Alvin ang maringal na bulkang Mayon. Parang postcard ang lugar ninyo. Manghang sabi niya. Umiti si Elena sabay sabi, Ganda ang Bicol. Marami ring lumang kwento rito. Anong kwento? Mga nilalang na akala ng tao ay alamat lang. Tinawanan lamang iyon ni Hilig ka talaga sa horror. Hindi na sumagot si Elena. Malayo sa bayan ang ancestral house ng pamilya ni Elena. Isa itong lumang bahay na gawa sa kahoy at bato, napapaligiran ng matataas na puno ng santol, mangga at balete. Mainit ang pagtanggap sa kanila ng pamilya. Si Alvin nga po pala, ang aking kasintahan. Maligayang pagdating, Alvin. Sabi ng ama ni Elena. Noong una, ayos naman ang lahat. Ngunit isang gabi, parang may kakaiba. Tuwing sasapit ang 6:00 ng gabi, isa-isang nagsasara ang lahat ng bintana. Walang lumalabas, tahimik, walang nagsisindi ng malalakas na ilaw, at tila walang gustong pag-usapan na nangyayari kapag kabilugan ng buwan, kinagabihan. Nagising si Alvin dahil sa mahinang kaluskos sa bubong. Akala niya ay pusa lamang. Ngunit maya-maya, may narinig siyang tila pakpak na humahampas sa hangin. Lumapit siya sa bintana. Sa liwanag ng buwan, may nakita siyang isang maitim na anyong paniki. Mabilis na lumilipad sa pagitan ng mga puno. Napapikit siya. Pagod lang siguro ako. Bulong niya. Kinabukasan, ikinuwento niya iyon kay Elena. Hindi ito tumawa. Sa halip ay tila ng mutla. Kapag sinabi kong huwag kang lalabas mamayang gabi, susundin mo ba ako? Bakit? Mas mo muna. Napabuntong hininga na lang si Alvin. Ngunit likas siyang mausisa. Pagsapit ng hating gabi, tahimik na bumangon si Marco. Lumabas siya ng bahay. Malamig ang hangin. Biglang may narinig siyang mahinang iyak mula sa kakahuyan. Sinundan niya ito hanggang sa makarating siya sa isang lumang balete. Doon niya nakita si Elena. Ngunit hindi ito ang Elena na kilala niya. Maputla ang balat. Namumula ang mga mata. Mahaba ang buhok na tila sumasayaw sa hangin. At tila may kakaibang anyo ang kanyang likuran. Parang aninong may pakpak. Napalunok si Marco. Elena! Lumingon ito. Nabigla rin siya. Alvin, hindi ka dapat nandito. Maya-maya, may narinig silang malalakas na sigaw mula sa kagubatan. May mga taong may dalang sulo. Hinanap na nila tayo. Hinila ni Elena si Alvin. Mabilis silang tumakbo. Anong nangyayari? Huminto si Elena habang napapaluha si Elena. May sikreto ang pamilya namin. Tahimik siyang huminga. May lahi kaming aswang. Natigilan si Alvin. Hindi siya makapagsalita. Sorry Alvin, natakot lang kasi ako na baka iwan mo ko pag nalaman mong aswang kami. Tahimik ang gabi. Walang nagsasalita. Makalipas ang ilang minuto, si Alvin ang unang bumasag sa katahimikan. Wala akong pakialam kung ano o sino ka. Basta ang alam ko lang, mahal na mahal kita, Elena. Tumango si Elena habang umiiyak. Totoo ba? Higit pa sa totoo. Hindi mo ba ako sasaktan? Hinding-hindi. Ngunit paano kayo nabubuhay? Umiling si Elena. Naragal ng pinutol ng pamilya namin ang lumang sumpa. Kaya lang, dala pa rin namin ang dugo. Napabuntong hininga si Alvin. Hindi niya alam kung paniniwalaan ba ang lahat. Pero isang bagay ang alam niya. Ang babaeng nasa harapan niya ay siya ring babaeng nag-alaga sa kanya noong nagkasakit siya.
Siya ring naghintay sa kanya tuwing may overtime sa trabaho. Siya ring minahal niya. Lumipas ang mga araw. Hindi naging madali. Maraming tanong, maraming takot. Ngunit pinili ni Alvin na kilalanin ang tunay na Elena, hindi ang alamat na ikinakabit sa kanyang angkan. Isang gabi, habang magkatabing nakatanaw sa alindog ng bulkang Mayon, mahina siyang nagsalita. Ang tao pala, hindi dapat hinuhusgahan sa pinagmulan. Napangiti si Elena. Kung ganon, pwede pa ba kitang mahalin? Hinawakan ni Alvin ang kamay ni Elena. Wala namang lahi ang pag-ibig. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ngumiti si Elena ng walang takot. Ngunit sa malayo, sa tuktok ng isang lumang puno ng balete, may dalawang mapupulang matang tahimik na nakatingin sa kanila at isang malamig na tinig ang bumulong sa dilim. Hindi pa tapos ang kwento ng ating angkan. Unti-unting natangay ng hangin ng bulong at muling binalot ng katahimikan ang gabing iyon sa Bicol.